Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba sa 2.21 million para sa August 2023, ayon sa Philippine Statistics Authority. Realignment ng confidential funds ng Office of the Vice President hindi dahil sa politika, ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Vice President Sara Duterte, itinangging siya ang dumaan kaya ipinatigil ang trapiko sa Commonwealth Avenue sa isang viral video. Vice President at Education Secretary Sara Duterte nagsalita na sa issue ng pagkamatay ng estudyante sa Antipolo Rizal. Mga guro pinaalalahanan na hindi dapat manakit ng mga estudyante. Panibagong rollback sa presyo ng langis inaasahan sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. At members Church of God International muli nagdaos ng simultaneous mass bloodletting sa iba't ibang lugar sa bansa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 6, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Agosto ngayong taon. Base sa report ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 2.21 million ang bilang ng mga walang trabaho noong August 2023, mas mababa kumpara sa 2.27 million na unemployment noong Hulyo. Mas mababa rin ito kumpara sa 2.68 million na mga walang trabaho noong August 2022. Paliwanag ng PSA, marami ang pumasok sa labor force, kaya naman bumaba ang unemployment rate sa bansa. Kabilang sa mga nagkaroon ng pagtaas sa employment ang agriculture sector at forestry sector, gayon din ang mga trabaho na may kaugnayan sa edukasyon at garments. Panibagong oil price rollback ang posibleng asahan ng mga motorista sa susunod na linggo. Sa isang panayam, sinabi ng Department of Energy na posibleng bumaba ng nasa 70 sentimos kada litro o ang presyo ng diesel, habang nasa 2 piso ang maaring maging rollback sa presyo ng gasolina at mahigit pisong bawas sa kerosene. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, October 10. Iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na hindi politika ang dahilan ng realignment o paglilipat ng confidential funds ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Nasa 4.8 billion pesos naman ang halaga ng 2024 confidential funds ng civilian agencies ang nakatakdang i-realign ng Kamara. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez na politika ang dahilan ng gagawing paglilipat ng 2024 confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Ito ang tugon ng liderato ng Kamara matapos na maging sentro ng budget deliberations sa Kamara ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ilang political analyst ang nagsasabing may kinalaman umano ito sa mangyayaring 2028 elections. I think people are reading too much into that. It's nothing other than the fact that that's what we've seen, and as a natural progression of the budget hearings, the budget briefings, and the plenary discussions, just a natural progression, and we felt that it was the right thing to do, and even the Vice President said that if need be, she could live without it, and that it would be left to the sound discretion of the Congress. Giit ni Vice President Duterte, ang mga kumukontra sa confidential funds ay kalaban ng kapayapaan at ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng bayan. Sang-ayon dito si Speaker Romualdez, kaya naninindigan itong dapat na mailipat sa mga ahensyang may kinalaman sa pagbabantay ng seguridad ang confidential funds. Ginawa nito ang pahayag matapos na bumisita sa Pag-asa Island sa Palawan araw ng Huwebes, October 5. The West Philippine Sea has become a very, very top issue of the day. Incidents and incursions
into our area, incidents with our fisher folk, and we would like to make sure that the confidential and intelligence funds are most properly utilized, no? And by agencies and departments that are best suited, particularly in these aspects of deploying the proper resources and personnel for the promotion of peace and security. So we are one with the Vice President in having to make sure that confidential and intelligence funds, are always part of the equation, and of course, best left with the agencies and departments, that are most and best suited. And it's just a matter of prioritizing. Samantala, inihayag naman ni Marikina City Representative Stella Kimbo, Senior Vice Chairperson ng House Committee Appropriations. Nasa 4.8 billion pesos ng confidential funds ang ililipat mula sa civilian agencies. Si Kimbo ay miyembro ng small committee na inatasang kumalap at resolbahin ang individual amendments sa 2024 General Appropriations Bill o GAB. Sa October 10, inaasahang tapusin ng small committee ang mga pagbabago sa 2024 GAB. Sa ngayon po, as you know, chinachop-chop po namin nga ang confidential and intelligence funds. More of yung confidential funds, but ang totality po niyan is only about 4.8 billion. And syempre po, hindi naman po masyadong malaki yan. So syempre, as we realign that, and kung kailangan pa ng dagdag na tulong para sa pag-asa, syempre kailangan pa natin ng additional sources. Handa naman si Speaker Romualdez na makipag-ugnayan kay VP Duterte kaugnay ng concern nito sa confidential funds. We'll be more than happy to work with the OVP's office, and the DepEd's, the Secretary's office, on other requirements that they may have when it comes to these matters and other related needs of the respective department. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinapalipat ng ilang mambabatas ang confidential funds ng Department of Agriculture sa susunod na taon. Samantala, napuna rin ng ilang senador ang mababang pondo na inilaan para sa produksyon ng gata sa bansa. Narito ang report ni Harleen Delgado. Sa budget hearing ng Department of Agriculture or DA sa Senado kahapon, lumabas na mayroong 50 million pesos na panukalang confidential funds para sa DA para sa taong 2024. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary James Nayug, ibinigay ito sa kanila sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program o NEP. Pero para kay Senator Raffy Tulfo, ilipat na lang dapat ito sa ibang law enforcement agencies, gayaan niya sa Philippine Coast Guard. Nung lumabas yung NEPSERA, they allocated 50 million confidential fund to be dedicated sana dun sa surveillance operation for anti-agricultural smuggling operations. And nandiyan naman po yung PNP, nandiyan naman po yung customs. Yes, sir. Well noted po. Yung, So, yun na lang yung confidential fund, yung kailangan yun. Yes, sir. Sang-ayon naman si Senator Cynthia Villar na hindi kailangan ng DA ng confidential funds sa ilalim anya ng panukalang batas na mag-aabyenda sa Anti-Agricultural Smuggling Act. Ibang mga ahensya ng gobyerno, gaya ng Department of Justice, ang hahabol sa mga smuggler. To make the adjustment, realignment. Actually, the one who will enforce after the anti-agricultural economic sabotage will be the law enforcement. So we don't need it. Exactly. So paki-cancel na lang, Huwag na kayo magka-confidential fund dyan. Pandagdag pa kayo. Pero hirit ni Layug, kailangan din nila ng confidential funds para sa pag-iimbestiga gaya ng market surveillance at inspeksyon sa mga inaangkat na produkto. Para hindi na umano magkaroon ng issue, pinayuhan ni Villar ang DA na bigyang katwiran kay Senator Tulfo ang hinihiling na confidential funds. Samantala, na-question naman ni Senator Nancy Binay kung bakit mababa ang alokasyon para sa National Dairy Authority o NDA at Philippine Carabao Center o PCC. Paliwanag ni DA Undersecretary Mercedita Sombilia, tinapyasan ng Department of Budget and Management o DBM ang hiniling nilang pondo. Sumulat ulit kami and we were requesting for the addition of this
agencies, pero they stuck to what they already provided. Giit ni Senator Villar, dapat din pagtuunan ng pansin ng DA ang dalawang attached agencies para mapalakas ang milk production sa Pilipinas at makatulong sa mga mahihirap na bata. Sa ngayon kasi, 1% lamang ng milk demand sa Pilipinas ang napoproduce ng bansa. Pag 1% ang production mo ng milk, ibig sabihin, ang mga batang mahihirap na Pilipino hindi iinom ng milk. Pag hindi mo pinainom ng milk, mahirap na nga, hindi pa tatalino, wala nang pag-aasang paglaki ay medyo mag-middle class sila man lang. Umapela rin sa Senator Villar sa DA na alamin na ang mga hindi masyadong importanteng programa ng ahensya na maaaring bawasan ng pondo para mailipat sa NDA at PCC. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling ng Department of Budget and Management sa Kongreso na aprubahan ang alokasyon na 38.63 billion pesos para sa career advancement at allowance na mahigit 900,000 guro sa pampublikong paaralan. Ayon sa DBM, ang panukalang budget ay kasama sa 2024 National Expenditure Program o NEP sa ilalim ng programs, activities, projects ng Department of Education. Mahigit sa 2 bilyon ng halaga ay ilalaan para sa training program na makatutulong sa professional at career advancement ng mga school personnel at learning centers kabilang na ang mga teaching personnel na nasa managerial, supervisory at administrative positions. Ayon sa DBM, nasa 26.1 billion pesos ang kinakailangan upang pondohan ang mga bagong posisyon para sa mga guro sa paaralan. Sinabi din ng DBM na may alokasyon na 4.83 billion pesos para sa cash allowance upang ipangdagdag sa gastusin para sa mga teaching materials, internet at iba pang gamit sa paaralan. Kinundina ng Department of Justice ang insidente ng pagkamatay ng isang mag-aaral ng Penafrancia Elementary School sa Antipolo City matapos umanong sampalin ng kanyang guro noong September 20. Ayon sa DOJ, ang mga guro o educator ay may malaking responsibilidad sa buhay ng isang bata. Dagdag pa ng DOJ, nagpapatuloy ang autopsy para malaman ang dahilan ng pagkamatay ng biktima. Ipinag-utos na ng DOJ sa piskal ng Antipolo na makipag-ugnayan sa mga law enforcement agency hinggil sa investigasyon at case build-up para sa mga paglabag sa batas na maaaring mangyari o nangyari sa pagkamatay o pang-aabuso sa biktima. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte sa isyu ng pagkamatay ng isang estudyante sa Antipolo, Rizal dahil umano sa pananakit ng isang guro. Paalala nito, ang mga guro ang dapat tumitiyak sa kaligtasan ng mga estudyante. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nagsalita na si Vice President at Education Secretary Sara Duterte kaugnay ng pagkasawi ng isang estudyante sa Antipolo City, Rizal dahil sa umano'y pananakit ng isang guro. Ginawa nito ang pahayag sa culmination program ng World Teachers Day sa Butuan City, Agusan del Norte kahapon. Anya, nakita na nila ang medical certificate ni Franz J. Gumikib, ang 14 anyos na estudyante na nasawi ilang araw matapos umanong hilain ng guro ang buhok nito at sampalin. Initially, we see sa iyahang medical certificate na it was brain edema ang cause sa iyahang pagkamatay, and the autopsy is ongoing ito sa Philippine National Police. And we are waiting for the results of the autopsy. Kaalinsabay nito, pinalalahanan ni VP Duterte ang lahat ng mga guro sa responsibilidad na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, lalo na kung nasa loob ang mga ito ng paaralan. Let me just remind you, all our teachers, that the children are entrusted to your care. You are supposed to ensure that they are happy dinha sa sulod sa inyong eskwelahan and happy to learn what you are teaching. So always keep that in mind.
that whatever you do will affect the life of that child. So make sure that your footprint is something that is positive in the life of the child. Binigyang diin ito na bawal ang pananakit at pag-abuso sa mga estudyante. Dili ninyo dapat ginahilabtan ang mga bata. Nanay, koan, word sa ato ang mga kaigsuunang Muslim. Haram na ihilabtan ang mga bata. Whether it be physical, sexual, verbal abuse, you don't do that to children, especially those that are entrusted to your care. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang tahasang kasinungalingan ayon kay Vice President Sara Duterte na siya ang VIP na nagpatigil ng daloy ng trapiko para makadaan sa Commonwealth Avenue batay sa isang viral video. Pinaiimbestigahan din ng pangalawang Pangulo ang nasabing insidente para malaman kung sino ang nag-request ng ganitong aksyon sa Quezon City Police District o QCPD. Nag-issue na ng public apology ang QCPD Station 14 dahil sa insidente pero walang binanggit na dahil sa pagpapatigil ng daloy ng mga sasakyan. Narito ang report ni Lea Ilagan. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na siya ang dumaan sa Commonwealth Avenue kahapon kaya pinahinto ng pulis sa lugar ang daloy ng mga sasakyan. Sino? VP. VP Sara. Sa nag-viral post ng isang motorista, habang kausap nito ang isang pulis, sinabi nito na pinahinto sila upang pagbigyan ang pagdaan ni VP Sara. Sa liham ni VP Sara kay Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Red Maranan, sinabi nito na kailanman ay hindi sila gumawa ng aksyon na makakasagabal o makagugulo sa araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Hindi din daw sila humingi ng assistance sa QCPD para dumaan sa Commonwealth. Hindi lamang anay ang misleading kundi tahasang kasinungalingan ang sinasabi sa video. Kaugnay nito, hiniling ng pangalawang Pangulo na imbestigahan ang insidente at pangalanan kung sino ang VIP na nag-request ng naturang aksyon para maantala ang daloy ng mga sasakyan. Nais din ito na humingi ng public apology ang pulis na naka-duty sa lugar at ang hepe ng QCPD dahil sa ginawang abala sa mga motorista. Agad naman nag-post ang QCPD Public Information Office sa kanilang FB page nang paumanhin sa publiko sa nangyari. Ngunit hindi nabanggit kung bakit ipinatigil ang daloy ng trapiko. Saad ni Police Executive Master Sergeant Pantaliano, ang pulis na naka-duty sa Commonwealth, inakala niya daw na may VIP na dadaan sa lugar kaya't pinahinto niya ang mga sasakyan. Nagkamali din daw ito ng dinig na VP kaya pinatigil nito ang trapiko bilang kortesiya gayong wala namang engagement sa lugar si VP Sara Duterte batay sa kanilang records. Agad namang inalis sa pwesto ng hepe ng QCPD Station 14 si Pantaliano habang isinasagawa ang investigasyon. Nauna nang sinabi ng PNP na kapag may mga ganitong insidente, dapat ay may assistance ito mula sa HPG o MMDA upang hindi makaapekto sa maayos na daloy ng traffic. Pag may mga ganyan po ay we always make sure po yung ating mga local traffic enforcers po ay nakikipag-coordinate po sa MMDA, lalo nandito po sa Metro Manila yan. Kung totoo yung base sa sinasabi niyo po na maaaring may dadaan po ng mga VIPs, ay maaari po siguro na medyo may mga humahatak po doon. Batay pa sa liham ni VP Sara, hihintayin niya ang report ng QCPD sa nasabing insidente. Ito ay para malinawan na rin kung sinong VIP ang sinasabing dadaan kaya pinatigil ang trapiko. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita.
Nagkasundo ang Pilipinas at Malawi na palakasin ang kooperasyon sa larangan ng agrikultura at student exchange. Ito ang natalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos at Malawi non-resident ambassador to the Philippines, Kwacha Chisiza, sa Malacanang kahapon. Ang Namibia naman ay nais rin na palakasin pa ang relasyon sa Pilipinas, lalo na sa kalakalan, agrikultura at technical cooperation. Sinabi ni Pangulong Marcos kay Namibia non-resident ambassador to the Philippines, Herman Pule Diamonds, na marami ang maaring ialok na tulong ng Pilipinas sa Namibia pagdating sa agrikultura, lalo na't nasa bansa ang International Rice Research Institute. Kapwa matatagpuan sa Africa ang bansang Malawi at Namibia. Kinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nakipag-ugnayan sa kanila ang United States government sa pamamagitan ng US Department of Justice. Ayon kay Garcia, nanghingi ang mga ito ng dokumento at may kinausap ding personalidad ng komisyon. Hindi mo na inihayag ni Garcia kung anong mga dokumento ito. Pero may kinalaman ito sa investigasyon ng Amerika kay dating COMELEC Chairman Andres Bautista na batay sa mga lumalabas na ulat ay nahaharap ngayon sa kaso na may kaugnayan sa money laundering sa Estados Unidos. Hindi natin inaasahan kagad yung pagpa-file ng kaso, pero at that time alam natin na mayroong investigation na ginagawa, and we were surprised doon sa laman nung kanilang naging liham sa atin at that time, and minarapat namin na yun ay based sa request din naman nila na gawing highly confidential yung request, siguro nga in order na hindi po maiunsyame o magkaroon ng problema sa ginagawang investigation. Nag-abiso ang pamunuan ng Philippine National Railways na maaantala ang biyahe ng mga tren ngayong araw sa ruta ng Tutuban to Alabang at vice versa. Ayon sa PNR, nagsasagawa sila ng emergency repairs sa riles sa pagitan ng De La Rosa at FTI stations, kaya't apektado ang biyahe ng mga tren sa nabanggit na ruta. Kinakailangan umanong agad na mai-repair ang bahagi ng riles upang maiwasan ang anumang posibleng aksidente. Humingi naman ang paumanhin ng PNR management sa mga apektadong pasahero. Nilinaw ngayon ng Department of Health na fully operational ang lahat ng kanilang ospital at itinangging mayroong naka-lockdown dahil umano sa isang pasyente na may coronavirus. Ayon sa DOH, walang katotohanan ang nasabing balita na mayroong ospital ang naka-lockdown dahil umano sa pasyenteng may COVID. Muling nagpaalala ang kagawaran ng kalusugan sa publiko na maging maingat sa mga nagpapakalat ng mga hindi otorisadong impormasyon at palagi lamang kumuha ng update sa kanilang official platforms. Bubuo na ang Land Transportation Office ng Technical Working Group upang mapigil ang paglaganap ng colorum operations at road rage incidents sa bansa. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, isang hotline rin ang kanilang bubuksan upang agad na mai-report ang mga insidente ng gulo sa kalsada. Nakikipag-ugnayan na rin ang LTO sa Kongreso upang maitaas ang penalty sa mga road rage incidents. We will encourage, we will come up with a hotline here kung saan hindi na namin sana hintayin mag-viral pa yung picture, no? Idiretso na sa amin and we will issue the necessary show cause order. Bukod sa road rage incidents, layon rin ng bubuuhing TWG na masawata ang operasyon ng mga kolorum na sasakyan sa bansa. Anya, sa pamamagitan nito, hindi lamang mga operator at may-ari ng kolorum na sasakyan ang mananagot sa batas, kundi maging ang mga establisimento na tumatangkilik sa kanilang iligal na operasyon. Humihingi ng tulong sa pamahalaan ang mga pamilyang naulila ng 3 mangingisdang nasawi sa aksidente sa karagatan sa Subic, Zambales. Nais naman ng mga nakaligtas na mangingisda na ma-recover ang fishing boat upang magamit pa sa kanilang paghahanap buhay. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Naghihinagpis pa rin ang mga kaanak ng mga nasawing mangingisda sa West Philippine Sea noong linggo ng madaling araw.
Hindi kasi nila alam kung paano muling magsisimula pagkatapos silang maulila sa mga padre de pamilya. Si Eileen na asawa ng kapitan at may-ari ng bangka ni si Dexter Laudencia. Sa 5 taong gulang na anak na lamang daw siya humuhugot ng lakas ng loob. Ngunit hindi mapawi ang pagkabalisa dahil ang hanap buhay na ipinundar nila ng ilang taon biglang naglaho na lang. Si Melanie naman na asawa ng isa pang nasawi na si Romeo Mexico Jr., 5 ang naiwang mga anak. Ang 3 dito ay minor de edad pa. Problemado rin siya ngayon kung paano bubuhayin mag-isa ang kaniyang mga anak. Hindi ko po alam kung saan kukuha ng pangpaaral ng mga yan, lalo sa pang-araw-araw po namin. Kaya naman nananawagan sila sa pamahalaan na sana ay matulungan sila sa kanilang pangangailangan at mapanagot ang may kasalanan. Sana sir, mapabilis po sana, lalo na sa pinansyal. Kailangan din po talaga namin. Kahit din po yung mga survivor, wala na rin pong dahil yung bangka po, nandun pa po eh. Di ba alam kung sana talaga makuha nila. Sana po managot yung gumawa sa kanila ng ganyan. Kung hindi dahil sa barkong bumangga sa kanila, hindi sila magkakaganyan. Samantala, kahapon ng umaga nagkausap na ang 11 survivor at si Mayor Jonathan John Conggun para alamin ang mga pangangailangan nila. Yung 3 nasawi, at the same time yung mga pamilya nyo din. Bibigay kami ng tulong sa inyo. Siyempre, napakahirap niya. Nawalan kayo ng hanap buhay ninyo. Nawalan kayo ng kabuhayan ninyo. Pangunahing inihingi nila ng tulong ay ma-recover ang nakataob nilang motherboat sa lugar ng insidente. Gayon din ang ayuda lalo na ngayong wala silang maipakain sa kanilang mga pamilya. Hindi po ngayon siya. Lutang na lutang pa po siya ngayon hanggang ngayon po. Kaya ngayon po sana yung panawagan namin ngayon eh. Sana po magkawan pa ng parang para makuha po agad yun. Dahil lutang pa po siya. Bago nakatali pa po siya sa payaw. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May panibagong low-pressure area na naman na binabantayan ng Pag-asa sa Dagat Pasipiko. Sa mga susunod na araw ay papasok ito sa Philippine Area of Responsibility at posible ring maging bagyo. Bibigyan ito ng lokal na pangalan na Kabayan, ang pang-11 bagyo ngayong 2023. Samantala, nakalabas na ng PAR kagabi ang bagyong Jenny. Kaninang madaling araw ay namataan ito ng Pag-asa sa layong 375 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Umaabot pa rin ang trough to extension nito sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Makararanas ng kalat-kalat na mga pag-ulan sa mga nasabing lugar. Dahil sa epekto naman ng habagat, ay parehong kondisyon din ang mararanasan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at the rest of Ilocos Region. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas din ng papulupulong pag-ulan, pagkidlat at paggulo. Maaaring magkaroon ng breast cancer kahit walang factor ng family history. Ang isang individual at nakakatulong ang pagkaalam ng tamang proseso ng breast self-examination sa mga kababaihan para sa early management ng breast cancer. Narito ang report ni Kitchi Cipriano. Isa ang family history sa risk factor ng breast cancer. Ito ang karaniwang nagiging basehan ng karamihan sa mga kababaihan, kaya't nakakaligtaan ang pagpapatingin sa doktor for breast early screening dahil maaari pa ring magkaroon ng breast cancer ang isang tao kahit wala pang sinuman sa kanyang kaanak ang nagkakaroon nito. May mga taong naghihintay ng pamilya magka-breast cancer muna, sila mauna bago ako, are making a big mistake, because only 20% of women will have family history. 80% niyan walang pamilyang member na nagkakaroon na meron ng cancer. So don't wait for somebody else to be first. You may be that first person. Isa rin sa ipinapayo ng doktor ang pagkakaroon ng kaalaman sa breast self-examination. Dahil nakakatulong rin ito upang matukoy ng maaga kung ano ang dahilan ng mga nakakapangbukol sa dibdib at maipatingin agad sa doktor for early management. Breast self-examination from the age, from the time meron ng bud and lumalaki na yung
from the nipple to actual breast formation, they should be quite aware of their own anatomy. The parents should know how to teach, lalo na yung mother, kailangan marunong magturo ng anak nila kung paano gawin ito. At eventually, when they get to be grown up at the age of 35, they should see a doctor to get a full examination and learn how to do a breast self-examination. Try to examine yourself best after your period, 2 weeks after the first day of the last period. Pagkatapos po ninyo, always remember, you always use the opposite hand. So, right hand examines the left breast, left hand examines the right breast. Pagkatapos ng last movement dito is the nipple itself. Pipigay mo yun from top to bottom, side to side. Then kung may lumabas na fluid, particularly if it's bloody, then you can be in trouble or you need to come and go and see a doctor immediately. Alamin ang iba pang dahilan kung ano ang mga dapat isaalang-alang para makaiwas sa sakit na breast cancer. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 13 taon na mga hinihinalang miyembro ng sindikato ang naaresto ng mga otoridad sa Quebec, Canada. Dahil ito sa tinaguriang grandparent fraud scam na nambibiktima ng mga matatanda. Ang detalye sa ulat ni Charles Corpus. Ang grandparent scam ay ang panlilinlang na ginagawa ng mga manloloko sa mga matatanda sa pamamagitan ng pagkukunwaring kamag-anak na nangangailangan ng tulong. Ang mga scammer ay nagpapakilalang apo, abogado o maging isang law enforcement official. Gumagawa ang mga ito ng mga kwento kagaya ng pagkunwaring pagka-aresto o kaya naman ay medical emergencies upang makahingi ng malaking halaga ng salapi sa kanilang biktima. Dahil dito ay may mga nagugoyo at nagbibigay ng pera para mailabas o mailigtas ang sinasabing mahal sa buhay. Ayon sa Royal Canadian Mounted Police o RCMP at Canadian Anti-Fraud Center, malaki ang itinaas ng bilang ng mga gantong insidente sa bansa. Sa isinasagawang operasyon, 50 opisyal ng pulisya mula sa Montreal, Laval at Richelieu St. Laurent ang nagtutulong-tulong upang maaresto ang 13 suspect. Katulong din sa ginagawang operasyon ng Federal Bureau of Investigation o FBI at iba pang American Police Forces at surveillance agencies dahil mas nakatutok ang organisasyon sa panloloko sa mga matatanda sa Estados Unidos. Charles Corpus, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa 100 tao ang patay sa isang Syrian military academy sa Homs City dahil sa isang drone attack. 12 tao rin ang nasugatan bunsod ng trahedya. Pinuntirya ang isang graduation ceremony na dinadaluhan ng mga pamilya ng mga kadete. Kabilang sa mga nasawi ay mga babae at bata. Sinisisi naman ng Army ang mga teroristang grupo. Wala namang rebelde at jihadists na umaako sa pag-atake. Nadagdagan na ang gintong medalya ng Pilipinas sa nagpapatuloy na 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Ito ay matapos ang impresibong comeback win ni Margarita Ochoa para sa Jiu-Jitsu Women's 48 kg category. Dalawa na rin ang silver medal ng Pilipinas. Ito ay mula kay Yumir Marcial para sa 71 to 80 kg boxing category. Dahil dito, pasok na rin si Marcial sa Paris Olympics. Samantala, wagi naman ng bronze medal ang Pinay karateka na si Sakura Alforte matapos biguin si Hui Xuan ng Chinese Taipei sa Women's Individual Kata event. Ito na ang ikasampung bronze medal ng Team Philippines. Nakumpleto ng AFP Lady Gunners na masweep ang eliminations round ng UNTV Volleyball League para manatili sa itaas ng team standings. Kasama nilang aabante sa semifinals ang Senate, PNP at Judiciary. Narito ang ulat ni Rina Villamor Camara.
Arangkada na sa semifinals ng UNTV Volleyball League ang 4 na koponan kabilang ang AFP Lady Gunners, Senate Lady Defenders, PNP Lady Patrollers at Judiciary Justice Servers. Ito na ang huling laro ng DFA matapos silang idiin sa dulo ng team standings ng Judiciary. Sa unang set, mas nakarami sa atake ang DFA, 12 kumpara sa 5 na naibigay ng Justice Servers. Ngunit nalimitahan naman ng Judiciary ang kanilang errors para makuha ang set sa 25-17. Hindi naman nakaporma ang DFA sa second set 25-12 dahilan para sila ay bumawi sa third set sa tulong nila Charmaine Cruz at March Pepito para pahabain pa ang set sa 25-27. Kitang-kita naman ang pagod nila May Boras at Claire Matubog sa fourth set na hindi napantayan ang depensang ipinamalas ng DFA 15-25. Sa uling set, nanaig naman ang focus ng Justice Servers para makuha na ang panalo sa 15-12. Tinanghal si Claire Matubog na best player of the games. Sa second match, maganda naman ang itinakbo ng laro ng PNP Lady Patrollers para panindigan ang third spot sa team standings. Mas naging matalino sa paglalaro ang mga ito at umabot sa 40 attack points at 19 service aces ang naibigay ng mga ito para maiuwi ang panalo. Si Hazel Magpantay ang leading scorer ng PNP na nakuha ang laro sa 3 straight sets 25-19, 25-18 at 25-8. Samantalang sa Game 3, pinanindigan ng AFP ang kanilang walang dungis na record matapos talunin ng Senate na nasa number 2 ng team standings. Kinuha nila ang laro sa 3 straight sets 25-21, 25-8 at 25-13. Best player of the game, si Joan Bunag. Abangan ang knockout semis game sa darating na Lunes, October 9 sa Paco Arena kung saan maghaharap ang AFP at Judiciary alas 2 ng hapon at Senate kontra PNP alas 4 ng hapon. Isang goodwill game naman ang matutunghayan sa October 15 sa PhilSports Arena. Bago ang Game 2 ng UVL Finals, magkakaroon muna ng laban ang teams 3 at 6 kontra teams 4 at 5 kung saan tampok dito ang piling mga empleyado at import players ng bawat koponan. Rina Villamor, Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa nakaraang pagdiriwang ng Teacher's Day, isang nakakaantig na kwento ang hinangaan ng mga netizens kung saan niregaluhan ng isang estudyante ang kanyang guro ng dahon ng saluyot. Sa Facebook post ni Teacher Luisa Conmigo, ibinahagi nito ang kwento kung saan binigyan siya ng kanyang estudyante na si Jerry ng isang tali ng dahon ng saluyot bilang regalo para sa Teacher's Day. Ayon sa estudyanteng si Jerry, wala umano siyang maibibigay na chocolate o bulaklak sa kanyang teacher at tanging dahon lamang ng saluyot ang kanyang nakayanang iregalo. Pero para kay Teacher Luisa, ito anya ang pinaka-nagustuhan niyang regalo. Ayon pa sa guro, hindi naman mahalaga kung may regalo o wala ang kanyang mga estudyante, kundi ang importante ay magkakasama sila sa Teacher's Day. Muling ipinagdiwang ng Members Church of God International o MCGI ang Fiesta ng Diyos upang makapaghatid ng kasiyahan at makapagbigay ng serbisyo sa mga dukha at kapuspalad nating mga kababayan. Tampok naman sa handaan ang sari-saring delicacies, hindi lamang mula sa iba't ibang panig ng bansa, kundi may mga nanggaling pa sa ibayong dagat na masayang pinagsaluhan. Narito ang report ni Nestor Torres. Kaligayahan ang hatid para sa libo-libo nating mga kababayan at mga bisita na dumalo sa selebrasyon ng Grand Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International kahapon. Sa loob ng MCGI Convention Center, maa-amaze ka na agad dahil sa ganda ng iba't ibang disenyo at makukulay na banderitas. Sinabayan pa ito ng mga naggagandahan at naglalaki ang mga float mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At kapag nandito ka,
para ka nang nag-food trip sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Dahil tampok dito ang 42 booth kung saan namimigay sila ng libreng pagkain na kilala sa kanilang mga lugar. Tulad na lamang ng ipinagmamalaking skinless, longganisa, konsinta ng Pampanga na may kasama pang ani juice. Maging ang tatak Bicolano na ulam na sinantol o ginataang santol, laing, pansit bato at manghang na Bicol Express. Meron namang malayo pa lang, matatakam ka na sa amoy ng napakaraming lechon mula sa Metro Manila, Rizal at Laguna. Masarap po ang lechon nila. Binigay sa amin. Masarap po ang lechon nila, malutong. Malinamnam, nalalasap. Pinipila ko po ngayon dito sa Bicol. Yes po. Mayroon po silang mga daing, laing, kahit ano pong mga nila, mga putay pong meron. Bisaya po kasi ako, kaya mahilig po ako sa mga ganyan. Katulad po ng mga maanghang at saka lalo na po yung Bicol Express po nila. Hindi naman pauhuli ang Cebu sa kanilang napakasarap na danggit, biskotso at otap. Habang malutong na chicharon at kilalang ensaymada ng Malolos ang inalok ng Butnang Bulacan. Para kang nagbalik sa panahon ng mga Kastila sa disenyo ng kanilang booth na talaga namang pinaghandaan. At para kumpleto ang pagkain ng mga tinapay o ensaymada, hindi dapat makalimutang dumaan sa booth ng Batangas para humigop ng mainit at masarap na kapeng barako. Napakasarap din talaga ng kapeng barako ng Batangas. Kahit mahaba ang pila, sulit. Dahil talagang group na group. Barako talaga. Kung trip nyo naman kumain ng prutas, sabot ng Davao Region, pinakabida ang durian na talaga namang pinilahan. Sarap. Sarap. Delicious. Sa loob ng 61, ngayon lang ako makakatikim ng durian. Happy Fiesta ng MCGI. Happy! Salamat sa Diyos, mga kasama, mga kapatid. May mga delegates rin mula sa ibang bansa tulad ng Asia Oceania na naghanda naman ng dry foods at mga chocolates. Sa taga Middle East naman, may bit-bit na iba't ibang sweets gaya ng dates at may ipinamimigay rin silang libreng imported na kape at tsaa at chocolates. Hindi ko naman po sila mabilan ng masarap na chocolate. Kaya sa dami ng pagkain, dito kami una pumila para makatikim sila. Kaya nagpapasalamat po kami. Kasi mahal naman po ng chocolate kasi kaysa naman po bumili kami ng chocolate, pagkain na lang po. Kung hindi po dahil dito, hindi po sila makakatikim ng masarap na chocolate. Bukod dyan sa masasarap na pagkain, 2,500 naman na kababayan natin ang nakapag-uwi ng libreng grocery mula sa MCGI Free Store. Dalawa sa mga benepisyaryo ay mag-inang katutubo ng Tarlac. Kahit malayo ay nagsadya pa rin sa Piyesta ng Diyos. Maiuwi po namin na mayroon kaming ulam, bigas, at saka iba't iba po. Marami po salamat. Nabusog po kami, sobrang-sobra po. Happy Fiesta po, marami po salamat sa Diyos. Pilit po namin pinuntahan po dito kahit mahirap yung daan po. Nagpatuloy po kami pumunta dito para po makita namin yung mga kapatid po at saka si Kuya. Kaya busog po kami. Masaya po yung aral ng Diyos po. Ayon kay Kuya Daniel Rason, layo ng Piyesta ng Diyos na masunod at magawa ng MCGI ang utos ng Diyos sa Biblia na dalisay na relihiyon, isang samahan na inuuna ang pag-ibig at paglingap sa kapwa. Sabi nga, pagka ikaw ay maghahanda, sabi doon sa Lucas, tignan ninyo ang mga katwiran sa Biblia, no? Doon sa 14 at 13, kung maghahanda ka, anyayahan mo yung mga dukha, yung mga pingkaw, yung mga pilay, yung mga bulag. Kasi wala silang sukat na ikaganti sa'yo. Magiging mapalad ka sapagkat gagantihin sa'yo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. At kung papaanong hindi tayo nagtatangi ng mga tao,
kung paanong ang ating pong pananampalataya, sabi dun sa 2 at 1 ng Santiago, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian, huwag magtatangi ng tao. Kaya nga sa atin, gumagawa tayo ng mabuti sa lahat, regardless kung kapananampalataya ba natin o hindi. Kaya dito po sa ganitong ating ginagawa na fiesta ng Diyos, i-welcome natin, inaanyayahan natin, pati yung ating mga kapwa-tao, lalo na po yung mga talagang nangangailangan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa ang Members Church of God International ng simultaneous mass bloodletting ngayong araw. Pinangunahan mismo ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon ang pagdodonate ng dugo sa isa sa mga venue. Para sa detalye, makibalita tayo kay Leslie Widem live. Leslie, marami na ba ang nag-donate ng dugo dyan at hanggang anong oras pwedeng mag-donate ng dugo? Ella, marami-rami na rin ang nakapag-donate ng dugo at hanggang alas 12 lamang ngayong araw, maaaring magpa-register para makapag-donate ng dugo. Pasado alas 7 pa lang ng umaga ay mahaba na ang pila ng mga magdodonate ng dugo dito sa MCGI Chapel, Apalit, Pampanga. As of 11:30 a.m. ay nasa 697 na ang total registered na magdodonate ng dugo. Ang mga ito ay mula sa iba't ibang bayan ng Pampanga at Bulacan. Bukod dito sa Apalit, Pampanga, mayroon pang mahigit 20 venue ang kasabay nito na nagsasagawa ng mass bloodletting sa pangunguna ng Members Church of God International at sa pakikipagtulungan sa Philippine Blood Center ng Department of Health. Dito sa Apalit, ang katuwang sa mass bloodletting ay ang Jose Bilingad Memorial General Hospital. Sa mga nasabing bilang ng mga venue, 12 dito ay sa Luzon, 5 sa Visayas at 7 naman sa Mindanao Region. Kanina nga ay pinangunahan ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon ang pagdodonate dito sa Apalit, Pampanga kasama ang kanyang may bahay na si Ate Arlene Razon. Alam ninyo mga kapatid, yun po kasing dugo, hindi po nagagawa sa laboratorio. In other words, hindi ka pwede kasi pong gumawa ng synthetic na dugo na siya mong ilalagay doon sa nangangailangan. Kaya napakahalaga po ng pagdodonate ng dugo dahil napakarami pong pangangailangan ng dugo, mga kapatid. Ang MCGI ang isa sa mga regular na top donor ng dugo sa ating bansa, kung saan ilang beses na ring ginawaran ng pinakamataas na parangal ng Philippine Blood Center na Gawad Jose Rizal at ng Dugong Bayani Award ng DOH. Ngayong taon, mula January to March lamang, ay umabot na sa 3,762 ang nakapag-donate ng dugo mula sa MCGI, habang noong April to June naman, ngayong taon pa rin ay umabot sa 3,611 ang nakapag-donate ng dugo. At nito lamang third quarter ng taon, mula July to September, ay nasa 4,142 donors. Mula ito sa mga donors ng MCGI mula sa iba't ibang venue sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang alas 12 lamang ngayong araw ang mass bloodletting dito sa Apalit, Pampanga para sa mga nagpalista. Samantala, mamayang hapon naman ay magdiriwang ang MCGI ng third quarter special pasalamat ng buong bayan ang mga kapatid sa Members Church of God International. At ito ay tatagal hanggang sa araw ng Linggo. Kaya naman yung iba pa rin attendees dito sa pagpapasalamat ay sinamantala na rin ang pagkakataon na makapag-donate ng dugo para makatulong na rin sa mga nangangailangan. Ayon sa Department of Health, ang isang bag ng dugo ay maaaring makapagligtas ng nasa 3 pasyente na nangangailangan. At yan muna ang balita mula dito sa Apalit, Pampanga. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Leslie Widem. Tagumpay na maituturing ang paglibot ng tatlong mobile dental and optical clinic na itinataguyod ng Members Church of God International o MCGI. Sa tulong ng Diyos ay nakarating na ito sa halos 1,500 lugar sa Pilipinas mula sa mga syudad hanggang sa kanayunan. Inilunsad ito nito lamang Pebrero ngayong taon upang magbigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga mahihirap na komunidad sa bansa. Walang kapagurang naglalakbay ang mga MCGI volunteer upang mapalawig ang kanilang serbisyo sa tinatayang 500 hanggang sa 2,000 pasyente sa kada lokasyon. Ang mobile dental and optical clinics ay hindi lamang nakatuon sa agarang pangangailangan sa kalusugan, kundi nakatutulong din sa pagpapabuti ng pangkalahatang kaginhawaan at kalidad ng buhay sa mga napupuntahan nito. Yan po ay nag-i-station sa iba-ibang mga munisipalidad at syudad para magsilbi ng libre. Hindi lamang sa ating mga kapatid, kung hindi maging sa ating mga kapwa-tao. At ang nagiging rough estimate po niyan kung ating i-quantify, sabi nga natin, ang bawat isang mobile clinic po sa isang araw ay nakakapagsilbi ng humahalaga ng 500,000 piso. 1.5 million pesos every day ang natitipid ng ating mga kapwa-tao sa pamamagitan po ng serbisyo na yan ng ating mga mobile dental and optical clinic. Nagbibigay ng inspirasyon sa mga volunteer at nag-iiwan ng pag-aalaga at pag-asa ang pagpapatuloy na paglilingkod ng MCGI Mobile and Dental Clinics. To God be the glory. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 34, versikulo 13 hanggang 14 na nagsasabi, ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Napakaganda ng ginagawa talaga ng MCGI Aga dahil sobrang napakarami nilang natutulungan at ang pinakamaganda sa lahat dito, wala silang pinipili kung ano man ang iyong relihiyon. At kahapon nga, nandun ka Aga sa Apalit, Yes. Pampanga. Kumusta naman ang naging selebrasyon? To God be all the glory, di ba? Laging sinasabi yan ng Kuya Daniel sa lahat ng mga ginagawa po natin ito. At yung fiesta nga ng Diyos na ipinagdiwang kahapon, ito natatanging fiesta ito, Elay, dahil nakasentro ito doon sa paggawa ng mabuti sa kapwa-tao, sa ikaluluwalhati ng ating Diyos na lumikha. Hindi magaling ang sino man, kundi dito natin hina-highlight na ito ay paggawa ng Diyos sa ating mga kapwa-tao at napakasaya talaga, Ella, dahil marami tayong napaglingkuran, medical, maging yung mga government services natin, andun din para tumulong sa mga pangangailangan, yung pagpapakain, grocery items, lahat ng mga delicacies. At iba't ibang probinsya, iba-ibang bansa, nandun nagtipon-tipon. Napakasaya, Ella. So, kailan at nakarating nga dito yung durian, di ba? Kaya nga, gusto ko magpasalamat kay Kurt dahil dinala niya tayo dito ng durian. Ayan, hindi kasi ako nakarating doon. Yun, kaya dinala na lang tayo dito. Thank you so much, Kurt, sa durian na pinadala mo sa amin dito. From Davao yun. From Davao. At maging yung iba-ibang mga probinsya rin, nagdala rin ng mga products nila. Pero kailan ang susunod ulit ng Fiesta ng Diyos? Loobin ng Diyos, every quarter yan. Na ginagawa ng MCGI kasama nung bloodletting and yung International Thanksgiving. Alright. Dapat sa susunod nandyan ako. At gusto kong mag-donate ng dugo. Yes. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!